Solid na naman yung ating recipe kasi first time ko mahahandle itong dalawang ingredients na to. Para akong pumupunta sa kakanin heaven. The best. Isa sa mga bagay na ikinakatuwa ko sa mga food adventures natin ay ang pagtuklas sa mga bagong ingredients at dishes na makakadagdag sa kaalaman ko bilang isang farmer at bilang isang kusinero. At sa pagbisita ko sa Clean It Eco Integrated Farm dito sa Calasiao, Pangasinan, naibahagi sa akin ni Sir Gerald ang mga spots sa paligid ng kanyang farm na pwede ring pagkunan ng mga sariwang sangkap. Nandito tayo sa isang lugar na nasa palayan, literal. Pero hindi naman to ilog. Sir, anong tawag nyo dito? Inirangan. Inirangan. Parang malaking basin na na-stuck yung tubig dito. Maraming pwedeng makuha. Isa na doon yung gurami. Nakapaglagay na tayo ng lambat kanina. And then titingnan lang natin kung may nahuli. Ano yan? Sa ano? Oh! Ayan naman. So pupunta ka lang sa inirangan. Ilalatag mo yung lambat mo, balikan mo. Meron ka ng ilang pirasong pang ulam. Okay. Tara, pang-ulam na tayo. Dadakbalin lang natin or kakapain. Yan, marami medyo maliit. Sa di kalayuan, maaari ka din daw makakuha ng mga shellfish na tinatawag ng mga lokal dito na beldat. Solid na naman yung ating recipe kasi first time ko mahahandle or makakapagluto itong dalawang ingredients na to. Yung ating isda, gurami. And then yung ating shellfish na tinatawag ditong beldat. Medyo makunat daw yung texture nito. So I'm thinking about very aggressive, matapang na sauce. Susubukan natin siya in yellow sauce. Kadalasan daw yung recipe or yung lutong ginagawa nila sa gurami dito is, yun nga, iniihaw, pinapaksiw, or pinapangat. So just for texture, and gusto ko lang na mas parang crispy siya, kaya natin ipiprito at ibabalik mamaya dun sa sauce na gagawin natin. And habang nagpiprito tayo, prepare naman natin yung ating sauce. Sabi nga natin, maangas dapat yung lasa nito. So, punong-puno ng flavors yung ilalagay natin. Meron tayo dito luyang dilaw or turmeric, of course, ginger, bawang at sibuyas. So, for our paste, magpa-pound na tayo ng ating turmeric, ginger, garlic, and onions. Using the same pan and using the same oil kasi sayang flavors, doon na natin igigisa yung ating spices na dinurog or pinang. And then maghahabol lang din ako ng ating tanglad. Pag blender yung gamit ninyo, you can actually include this doon sa ating puree or ating paste para lang mabalance natin yung mga maaangas nating flavors. Magdadagdag lang tayo ng asukal and some fish sauce. Then we'll add in our water or stock. Once na kumukulo na yung ating parang pinaka-base, lalagyan ko lang ng kaunti pang pampalasa ng ating sili, saka natin ibabalik yung ating isda. And since luto naman na yung ating isda, ihahabol na natin yung ating beldat, tatakpan, at pwede na tayo mag-serve in just few minutes.
Gano'n po karami yung gurami ditong nahuhuli? During rainy season, very common po talaga siya. Okay. Kasi doon po nag-stock ng tubig kasi doon na po sila nagpaparami. O mukha lang din siyang tilapia, ano, pero hindi siya malansa. Malansa. Yung beldat naman, showing version ng Tahong. tahong eh. Pero mas malasa. Meron tayo ditong freshly harvested na kalabasa and bibigyan ko kayo ng isa sa mga karinderya hits, ginataang kalabasa at sitaw. We'll be using pork. So, liyan po yung gagamitin natin ngayon. And bago ko i-prepare yung iba pang mga gulay, atin munang isasangkot siya or i-brown natin muna yung ating karne para magbigay ng mas malalim na lasa doon sa already masarap na dish. Season natin ng konting asin and then hayaan lang natin siya mag-relax hanggang lumabas na rin yung konting mantika. And yung kanyang kapartner, yung ating sitaw. Maganda pag fresh yung gulay, bagong pitas. Ayan o. Nakikita niyo yung tsura niya. Tapos kahit kainin mo ng hilaw, manamis-namis. Actually, di ba? Pwedeng gawing salad to. Maganda na yung browning o yung pagkakasangkot siya ng ating baboy. Pwede ko nang ilagay yung ating kalabasa. And yung ating sibuyas at bawang. At this point, iba-brown lang natin ng kaunti yung ating kalabasa para sabay na rin nasasangkot siya yung ating mga pangisa. Very satisfied na ako dun sa slight caramelization na meron tayo dun sa ating squash. Pwede na tayo maglagay ng gata. And then of course, season lang natin ng konting sugar. Fish sauce. And of course, yung ating paminta. Simmer lang natin to hanggang lumambot yung ating kalabasa. Saka natin ilalagay yung ating iba pang gulay. Yan yung ating malunggay. We'll just cook this for about 3 more minutes. Pwede na tayo magplato. Dito po sa bayan po namin, kino-complement po namin yung kalabasa po ng ano po, yung alireg or yung kuhol po. Ito po yung ginagawa ko. Ginataan din po yun? Ginataan din po. Tapos talagyan lang po namin nung alireg or yung suso po. Suso or kuhol? Kuhol. I see. Kamusta yung ginataang kalabasa natin, sir? Magata. Tapos Aba? matamis po yung kalabasa. Tama. Po. Tsaka yung sitaw eh. Fresh na fresh. Fresh from our farm. So, nung nagtanong kami sa Kinet Farm kung ano yung pwede naming iluto sa farm nila pag dating namin, isa sa mga nilista nila is patola. So, parang sa akin kasi parang normal. So, hindi ko siya kinonsider. Gumawa ako ng ibang, siguro, options. Kung tumingin ako kung ano pa ibang gulay. Pero, hindi naman sinabi ni Sir Gerald na ganito naman pala mga patola yung meron sila. So, this is the first time I've seen yung lakan variety na yung paoblong na kalabasa yung laki. And interestingly, sabi ni Sir Gerald, very meaty daw yung lasa nito. Kaya hindi natin palalampasin yung pagkakataon na yon. Susubukan natin, gagawa tayo ng napakasimple. At syempre, kilalang-kilala nating dish, ginisang biswa at patola. So meron tayo dito yung ating panggisa. Lagyan lang natin ng mantika yung ating pan. And then, saka ko ilalagay ating kamatis. And habang sinasangkot siya natin yung ating kamatis, kasi medyo
lamog yung gusto ko sa kanya, mamaya-maya ko na isusunod yung ating sibuyas tsaka bawang. Hihiwain ko muna yung ating patola. So ito more or less, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.2 to 1.5 kilogram. So imagine kung meron kayong gantong klase ng gulay sa bahay, pwede kayong magpakain up to 5 persons. So, di ba? Sulit na sulit. And of course, ayan o. Fresh na fresh. So, manamis-namis siya. Pero tingnan na nga natin kung may pagkakaiba ba yung lasa niya dun sa normal na patolang nakasanayan nating lahat. Ating patola. And then yung ating sabaw, or kahit tubig, pwede na rin. Then, season lang natin ng patis. And then, hayaan lang natin siyang kumulo. And yung last part ng ating proseso, since kumukulo na yung ating patola, miswa. Naintindihan ko yung sinasabi ni Sir Gerald na meaty flavor. But honestly, it's basically the same patola. Aside from the size nung nakasanayan natin versus itong naluto natin, taste is virtually the same. This is such a comfort food na kahit saang sulok ng Pilipinas, makaka-relate kung anong lasa nung combination ng miswa at patola. Tapos may mga kanya-kanya tayong kwento dito ng sardinas, isda, baboy, kung ano-ano pa yung hinahalo ng ating mga nanay. Pero definitely, classic Pinoy. So let us know kung paano yung paborito ninyong version or kung ano yung twist na binibigay ninyo sa inyong miswa patola. Kagaya ni Ma'am Elsie Atienza na gumawa ng adobong dilaw. But this time, instead na baboy, chicken yung ginamit niya. And dun sa ating food explorer na si Marge Laurena, na gumawa ng kanyang homemade kimchi. So kayo rin mga food explorers, kung meron kayong mga signature dishes, may mga kinopya kayong recipes galing sa mga food adventures natin, we'd appreciate if you can show us para ma-inspire din yung iba pa nating kasama sa community na gumawa at mag-explore ng iba't iba pang flavors. Sundan nyo lang po kami dun sa aming mga social media platforms and we'll be more than happy na ipakita yung inyong mga creations. Hindi din kompleto ang pagbisita sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan kung di natin matitikman ang sikat na sikat nilang puto kalasyaw. After pong niluto doon, At dito sa mismong pagawaan ng Belias Puto Kalasyaw, sinabi nila sa akin ang totoong sikreto ng pagsikat ng kanilang produkto sa iba't ibang panig ng bansa at pati na rin sa ibang bansa. Ano sekreto niyo, ma'am, dito sa Belas Puto Kalasyaw? according po sa DOST, ay yung sa water po namin. Kakaiba daw po yung tubig. Tubig ng- sa Kalasyaw? Opo. Yun daw po yung pinaka-sikreto din ng puto kung bakit ganyan kasarap yung puto namin. So of course, I mean, pinakauna nung paggawa ng puto, pero syempre, ang talagang pinakauna is yung pamimili ninyo ng type ng bigas. Yes po. Kailangan po magandang klase po yung bigas. And ang ginagawa din po namin is marunong ka dapat mag-mix. Hindi lang basta yung etong bigas na to, pwede na to. Yan na yun yung gagamitin Itatry pa mo. po muna. Then, yan po kasi bali 3 klase po yan ng bigas. Pinaghalo-halo po Pinaghalo-halo ninyo na po siya. And then, ang gagawin po natin, binababad po muna namin ng 1 hour para sigurado siyang malambot. Para pag giniling siya, hindi siya yung magaspang. Okay, Para okay. ang paglabas po nung ating galapong ay tino. And then, pagkatapos po natin siyang hugasan, chef,
ginagawa po natin, ayan. Gigilingin na po natin siya. Ang magaling lang dun sa kwan ninyo, mechanized yung inyong gilingan, pero bato pa rin, ano? Yes po. Kaya makikita po ninyo, luma na. Ilang taon na to, ma'am? Simula pa po nung nag-start po ang Bellas, yan na po yung ginagamit po namin. Ang sarap lang panoorin. Yeah. Mahirap nga lang po mag-shoot. Yun yung Oo, pinaka- kasi si Kuya- nakakahilo. Expert lang. Expert. Pwede ko ba subukan, sir? Sige, sir. Yan. Tik na. Pagkatapos pong nagiling yun, chef, and then sasalain po siya. Meron tayong pangsala, and then saka natin ilalagay dito sa mga banga. Banga. Itong banga na to, sinanay po ito ng 3 to 4 months para magkusa po siyang umalsa. So, ibig niyo pong sabihin, merong mga natural yeast dito. Yes. Okay. Yan. Ang galing kaya pag pumasok ka dito, Parang amoy maasim. hindi pa amoy fermented. Yes. Amoy, yun nga, para kang pag nagbe-bake or yung sa mga marunong gumawa ng tinapay, Opo. naaamoy niyo yung fermentation na nangyayari. Opo. This process gives your kalasyaw puto yung distinct flavor, ano? Opo. Kaya hindi Okay. daw po siya matigas at malambot po siya kasi wala talaga kami hinahalo. Purong bigas po talaga siya. After po natin na makitang umalsa na dun sa may banga, Okay po. sasalain po ulit natin para hindi po siya magaspang. Yun po yung sekreto ng putong kalasyaw para malambot po siya. Maganda tsaka yung texture, very soft. smooth na smooth yung pag Yes. ninunguya mo talaga. Opo. Oh, nakaka-addict talaga eh. So after po nating salain uli and then ready na po tayo, lalagay po natin sa hulmahan, then saka na po natin siya steam. Kuya, pwede bang pasubok? Pasensya na ha. Kuya, wala ka na daw pong trabaho. Palitan na daw po kita. Ayan, galing ni Chef. Ayan. Lulutuin po natin siya ng 30 to 45 minutes. 30 to Yes. 45 minutes. Ang gamit nilang gatong sa pagluluto ng mga puto, mga ipanggaling din mismo sa bigas, na pwede rin gawing pataba sa lupa pagkatapos gamitin. Walang sayang, di ba? After pong niluto doon, Okay. yung in-steam nyo na po, After 45 minutes, yes, eto na po siya. And then, kailangan po muna natin siyang hintaying lumamig bago tatanggalin sa hulmahan. Para hindi siya dumikit, kasi minsan may madikit talaga. Gaganyanin mo siya pag-start. Ito. so hindi mo tatanggalin dito? Pwede po siyang, pag yung mga mabilisan, ganyan. Yung mga ano na siya, ganyan. Pero kayo po, ganyan po. Reject. Reject po. Reject, ma'am. Pabilisan tayo, chef. Well, ma'am. Pabilisan mo na. Pabilisan niyo naman ako eh. Ayan, ganun po. Mas mabilis po yung mga iba kasi expert na po sila. Araw-araw po nilang ginagawa. Kaya pasan yun sa'yo. Asan gawa mo? Hindi yun nga yung game. Nasaan yun sa'yo? Pakita mo. Pagsalita ka, nasan mo nilagay? Ayan, pag natanggal na po nila lahat, and then, yung nandito po, pag napuno na po yan, dadali na po siya sa market. Ready na po siya sa market. Binibenta po ba? Akala ko kakainin. Tapos may sinasabi si ma'am kanina na nanalo ng Pasalubong of the pasalubong year. of the year. Sa buong Pilipinas yan, ma'am? Hindi po, sa ano lang po, sa Lingayen po. Sa buong parang Lingayen. Parang ano po ng tourism. Okay, so exhibit. ito award-winning salted egg puto, di ba? So kailangan nating tikman to. Man. Bakit ang dami? Direct. Para mas maramdaman ko yung Mas malasahan. malasahan ko. Panalo nga.
Yung chef, yun po yung nagustuhan ng isang artista na pumunta po dito. Yun Ano yung po favorite niya. Yung tinatawag naming imalte. Yun po yung fresh na nagiling siya, tinimplahan lang ng sugar tsaka water. And then, iluluto na. Para din siyang putsinta, pero may buko. So ito hindi umalsa. Hindi. Okay, imalte. 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 Opo. Parang Ilocano, no? So rice pa rin siya, pero yung texture niya parang Parang kutsinta. kutsinta, opo. Tapos may buko po. Opo. Oo, ano? Kakaiba siya. Akala ko po kanina may cheese. Hindi po. Buko lang. Para akong pumupunta sa Kakanin Heaven. Sarap eh. Ang dami kong... Yeah. Thank you so much. you. Ito bukas. Bukas ko nakakainin. Tapos, ito yung kakainin natin ngayon. Para sa nanay ko, sa kapitbahay ko, sa... Yung tropa ko, baka magtampo. O, yung mga tropa ko dyan. Mga tol, tara. Punta na tayo doon. As your food explorer, it's very exciting for me to know na bawat parte ng Pilipinas, meron silang tinatagong delicacy na talaga namang hindi pa natin natitikman or in fact, hindi tayo aware na nag-exist. Kagaya nito, lumaki ako basically or nag-aaral ako sa La Union, katabi lang namin ng Pangasinan, pero never ko pa natatry ang kudil. So yung tsura pa lang, mukha siyang balbakwa sa umpisa, reddish yung kulay, pero yung lasa nga, hindi ko pa siya natitikman before. When I tried to research sa internet kung ano ba yung mga recipe, iba-iba yung nakikita ko. So, para ma-recreate natin yung dish, the better way is to actually taste kung ano yung kinakain ng mga locals dito. So, ayan. Kudil siya, ibig sabihin sa amin sa Ilocano, balat. Yun din daw yung translation sa Pangasinense. And then meron din siyang halong mga konting karne, but the taste, subukan natin. Very straightforward. Sa bite na yun, wala akong nalalasahang luya, which I expect sa lahat ng goat dishes, kasi nga pampatanggal anggo. Speaking of anggo naman niya, very mild lang din. Hindi siya overpowering. Maganda dito, napakalambot ng balat. And yung karne, fork tender. From what I can taste, mukhang iginisa lang ito sa bawang. And of course, amato oil. Ngayon natikman ko na kung ano yung kinakain nila ditong kudil. Confident na ako marirecreate ko na ang ating kudil. And ipapatikim ko dun sa mga kasama natin dito sa farm. Ito yung version ko ng kudil. First thing I need to do is heat yung pan natin. And of course, yung nahiwa namin nila Chef Andrew and nila Chef Jonah, napalambot na rin natin. So basically, parang i-finish lang natin siya doon sa pinaka-sauce niya. Isang panggisa na definitely alam kong nandun is yung ating bawang. Naramdaman ko lang na medyo tostado yung bawang na nakain ko. So yun lang din yung tatry nating ma-achieve. So ibabrown natin ng kaunti yung ating bawang while I prepare yung ating pinaka-meat. So ito na yung ating karne, pinalambot for at least 1.5 hours. So makikita nyo, very gelatinous na siya. So, strain lang natin yung pinaka-sabaw para madagdagan pa natin ng panimpla yung karne mismo. Then, yung karne natin, lalagyan lang natin ng konting kalamansi. Mimix lang natin ng, siguro bahagya, yung ating kalamansi juice kasama ng ating karne. And then, punta na tayo, balik na tayo dun sa ating bawang. Maganda na yung pagkakatosta ng ating bawang. Ready na siya para dun sa ating annatto powder. Ito yung sinasabi ko na parang napaka-distinct doon sa kudil na dish. Is yung lalim ng pula niya. Alam mo kaagad na hindi siya tomato sauce. And pag natikman mo, yung bango ng atswete, talagang nangingibabaw. So yun yung ginagawa natin sa point na to. Hinahabol natin yung unique na lasa na yon sa kudil. Once na-infuse na natin ng atswete yung ating mantika, pwede na nating ibalik yung ating stock. And yung ating bay leaves. And then, pabubulwakin lang natin to, saka natin ilalagay yung ating karne.
So ito yung consistency na hinahanap ko. Yes, mukha siyang kulay ng balbakwa. And dahil na pre-cook na nga yung ating karne, ibabagsak ko lang siya. 1 minute, and then pwede tayo mag-serve. Kanina nakatambay kami, si Sir Stan, siya nagbigay sa amin ng idea na to. First time ko matatry. Kayo, lalong-lalo na sa mga taga-Kalasyaw. Try niyo na ba to? Naglalaway na ako. I-bash nyo na ako. Mas masarap to sa puto dinuguan. Puto kudil. The best. Sir Stan, ikaw ang inventor nito. Try mo sir yung kudil ha. Halika to, halika! Na, kuya, wag kang maiyak. Kami lang to. Dapat po, by next year, on this day, dapat po may Puto Kalasyaw Kudil Festival tayo. Walang pasok po yun. Tapos gusto po namin, pag darating kami, may nasa gilid po kayong lahat, pasasalamatan nyo kami. Tapos kakaway-kaway lang yung buong team ng Farm to Table. Kung masarap daw talaga. Kami na yung first time. Tikim ka! Kudil puto. Diba? Next time gagawin natin ito, ipapalaman na natin. Oo. Puto malaki. Natry ko nang i-recreate yung natikman ko kahapon na kudil. And again, the first thing that I looked for... sinabi ko ba kahapon? Sabi na bang audience, wala namang farm table ng Sabado. May farm to table pa kahapon! Nalagyan ng time reference. Yung natikman ko din. Ay, paparinig ka ba na twice a week ka na? Saturday, Sunday. May cliffhanger. Kainis. Lalagay ba ni Chef ang pag-isa? Oo, ganun yung clip.